Patuloy na nananawagan ang Department of Transportation sa grupong Manibela na makipagdialogo kaugnay ng PUV Modernization Program ng pamahalaan. Ito'y kasunod ng anunsyo ng grupo na posible pang palawigin hanggang Biyernes ang kanilang tigil pasada. Kaugnay nito, alamin natin ang sitwasyon ng mga commuter sa mga oras na ito mula kay Bernard Ferrer ng PTV Live. Bernard? Naomi, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga pampublikong sasakyan para sa ating mga kababayan na papasok sa kanilang trabaho at paaralan. Kapansin-pansin na rin ang pagbigat ng daloy ng trapiko ngayong umabot na sa rush hour. Nananatiling normal ang sitwasyon sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Isa ito sa pinakabalang lugar dahil malapit sa residential area at mga establishmento tulad ng iba't ibang government agency, maging ang University of the Philippines. Sunod-sunod ang dating ng mga pampasaherong sasakyan. Nakabantay naman ang mga traffic enforcer upang mapanatiling maayos ang sitwasyon. Kaugnay nito inanunsyo ni Manibela President Mar Valbuena na posible nilang palawigin ang kanilang transport strike hanggang Biyernes. Sa isang pahayag, patuloy na nananawagan ng Department of Transportation sa Manibela at iba pang transport groups na pag-usapan ang kanilang mga hinaing patungkol sa Public Transport Modernization Program sa pamamagitan ng isang tahimik at maayos na dialogo. Katulad anya ng maayos na pakipag-usap ng DOTR sa iba pang transport groups, naniniwala ang ahensya na ito ang pinaka-epektibong paraan upang magkaroon ng konkretong solusyon sa mga matagal ng issue tungkol sa programang ito. Nare-respeto anya ng DOTR ang karapatan ng Manibela at iba pang transport groups na magsagawa ng kilos protesta, ngunit hindi dapat itong makakaapekto sa kabuhayan ng mismong mga driver at operator na umaasa sa pagpapasada para sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan, lalong-lalo na sa biyahe ng mga commuter at motorista. Kahapon, tiniketa ng Metropolitan Manila Development Authority ang 15 public utility jeepneys nang harangin ng mga miyembro ng Manibela ang bahagi ng Connecticut Corner EDSA habang idinaraos ang kanilang kilos protesta. Inisyuhan ng violation tickets ang mga jeepney dahil sa illegal parking at obstruction malapit sa gusali ng DOTR. Ang Connecticut Street ay bahagi ng Mabuhay Lanes, alternatibong ruta para mapaluwag ang EDSA at iba pang pangunahing kalsada sa Calacang, Maynila. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Don Artes, nirerespeto ng pamahalaan ang karapatan ng bawat mamamayan para sa malayang pagpapahayag, ngunit dapat hindi ito isagawa o dapat itong isagawa ng mapayapa at hindi nakakaperwisyo sa mga kapwa nating motorista. Naomi, umusad pa ang daloy ng trapiko sa magkabilang bahagi ng Commonwealth Avenue, ngunit ramdam na ang pagbigat o pagsikip ng mga sasakyan. Paalala naman sa ating mga motorista ngayong Huwebes, bawal ang mga sasakyan nagtatapos sa plakang may numerong 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at muli alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Naomi. Maraming salamat, Bernard Ferrer.